matutugunan itong mga problemang ito. Dagdag dito, hindi pa man na ipapasa ang rice tariffication measure sa susunod. Hindi pa man na ipapasa ang rice tariffication measure sa susunod marahil na 2 linggo, ilalabas na ng Pangulo ang executive order para magkaroon ng minimum floor price ng palay pag gobyerno ang bumibili direkta sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Sagip-Saka Act, yung Republic Act 11321. May minimum floor price sa wet, may minimum floor price sa dry. At ihihikayatin ang mga pamahalang pambansang ahensya, pamahalang lokal na mga local government units, ngayong panahon ng anihan na bumili direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda. So we are pushing for the executive order issuance. Dalawa actually yon at pumayag din ang executive department doon sa pagpupulong with President Marcos Jr. Yung unang EO is setting a minimum floor price sa pag-purchase ng gobyerno ng palay, which does not, of course, prevent ang ating LGUs sa mga lugar na maaari at may kapasidad na ibenta yung bigas, bibilin ng direkta rin ang bigas sa ating mga magsasaka sa tamang presyo. At yung pangalawang EO ay yung full implementation ng Sagip-Saka Act para lahat ng ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa food security, pagbibili ng pagkain, pagbibili ng produktong agrikultura, ay minamandatong bumili direkta, mga ospital, mga provincial city jail, mga cafeteria ng mga state universities, ay makikipag-ugnayan na sa mga farmers and fisher folk organizations para direktang bilhin itong usapin ng agriculture products sa tamang presyo. So yung dalawang EO na yun, hopefully within the month, ay mai-issue na, tututukan natin. So sa tulong ng mga katuwang sa pamahalaan, pribadong sektor at mga magsasaka mismo, sama-sama nating itatag ang mga reformang magpapatibay sa kinabukasan ng agrikultura, pagsasaka at kabuhayan ng bawat Pilipino. We can now proceed